Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Bago natin formal na umpisahan ang ating programa sa umagang ito, nais kong anyayahan ang lahat para sa isang panalangin na susundan ng pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas. Ama namin, pakinggan mo po ang pagtawag namin sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo po ang aming pagtitipon at kami kaluguran mo sa araw na ito. Pagyamanin mo po, Panginoon, at maging nakaayon sa iyong kalooban ang aming pagkikita-kita mula sa simula hanggang katapusan. Masalamin nawa namin ang layunin mong dakila sa aming buhay at may sagawa namin ngayon ang aming mga gawain na may kabutihan at pag-ibig sa aming kapwa. Kami po'y naninikluhod sa iyong harapan na kami iyong patnubayan at iwaksi sa aming kaisipan ang anumang masasamang kaisipan, inggit at pakikipag-alit sa aming mga kasama. Bigyan mo kami ng sapat na lakas at katalinuhan upang maibahagi naman namin ang aming makakaya sa aming mga kasama sa pagtitipon na ito. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Upang formal na umpisahan ang ating programa, isang kagalakan na ipakilala sa inyo ang ating mga panauhing tagapagsalita na gagampanan ni Binibining Diana A. Pakuan. Magandang araw po sa ating lahat at salamat po sa inyong pagdalo sa ating webinar ngayong araw na ito. Hayaan niyo pong ipakilala ko sa inyo ang ating mga panauhing tagapagsalita at ang kanilang mga paksang tatalakayin. Sa pangunguna po, ni Ginoong Raymond P. Vergara, 25 taong gulang, mula sa Barangay Cebu, San Miguel, Bulacan. Siya po ay nagtapos ng sekundarya sa John J. Russell Memorial High School at kumukuha ngayon ng kursong Bachelor of Elementary Education sa Bulacan Agricultural State College. At ang paksa po na kanyang tatalakayin ay ang layunin ng edukasyon sa Pilipinas at mga layunin ng edukasyon sa elementarya at sekundarya. Ito po ay susundan ni Binibining Diana Pakuan, 21 taong gulang, mula sa Barangay Anyapam, San Ildefonso, Bulacan. Siya po ay nagtapos ng sekundarya sa San Ildefonso National High School with honors at kumukuha ng kursong Bachelor of Elementary Education sa Bulacan Agricultural State College. At ang paksa po na kanyang tatalakayin ay ang pagtuturo ng Filipino sa elementarya at sekundarya. Ito po ay susundan ni Binibining Kathleen J. B. Bacaraisas,
22 taong gulang. Siya po ay nagtapos ng sekundarya sa Liceo de Buenavista. Siya po ay nakakuha ng with high honor, Best in Oral Communication, Best in Creative Writing, Best in Attitude Award, and Leadership Award. Kumukuha po ng kursong Bachelor of Elementary Education sa Bulacan Agricultural State College. Tapaksa po na kanyang tatalakayin ay ang batayang kurikulum sa programa ng edukasyon at Filipino. Ito po ay susundan ni Binibining Jocelyn I. Rosales, 21 taong gulang mula sa Barangay Sibul, San Miguel, Bulacan. Siya po ay nagtapos ng sekundarya sa John J. Russell Memorial High School at kumukuha ngayon ng kursong Bachelor of Elementary Education sa Bulacan Agricultural State College. At ang paksa po na kanyang tatalakayin ay ang Revised Basic Education Curriculum or RBEC. Ito naman po ay susundan ni Binibining Ara A. Subilyo, 22 years old, mula sa Barangay Sibul, San Miguel, Bulacan. Siya po ay nagtapos ng sekundarya sa John J. Russell Memorial High School with Honor and Work Immersion Awardee at kumukuha ng kursong Bachelor of Elementary Education sa Bulacan Agricultural State College. At ang paksa po na kanyang tatalakayin ay ang edukasyon bilingual 1974 and 1986. At ang panghuli ay si Binibining Jamie L. Pastrana, 21 taong gulang mula sa Barangay San Juan, San Ildefonso, Bulacan. Siya po ay nagtapos ng sekundarya sa St. John School at nakakuha ng with high honor Leadership Award at kumukuha ngayon ng kursong Bachelor of Elementary Education sa Bulacan Agricultural State College. At ang paksa po na kanyang tatalakayin ay ang K-12 curriculum. Maraming salamat Binibining Diana A. Pakuan. Ngayon naman, upang tayo ay handugan ng isang pampasiglang bilang, narito si Binibining Jocelyn I. Rosales upang maghandog ng isang awitin. Maraming salamat Binibining Jocelyn I. Rosales sa iyong mahusay na pag-awit. At para simulan ang talakayan ngayong araw, narito po ang ating panauhing tagapagsalita na si Ginoong Raymart B. Vergara upang talakayin ang layunin ng edukasyon sa Pilipinas, mga layunin ng edukasyon sa elementarya at sekundarya. Muli, layunin ng edukasyon sa Pilipinas, mga layunin ng edukasyon sa elementarya at sekundarya. Mga layunin ng edukasyon. Ang mga simulain, pananalig at mithiin ng isang bansa ay nasasalamin sa sistema at mga layunin ng edukasyon.
Ang mga layunin ng pagtuturo ay nakasalalay din sa mga layunin ng edukasyon na makikita sa mga sumusunod na batayan. So ang layunin po ng edukasyon ay mayroong pinag-ugatan, may sinimulan o simulain na makikita natin sa mga sumusunod na batayan. So ang layunin ng konstitusyon ng edukasyon ayon sa konstitusyon. Ang pinakapangunahing basihan ng mga nilalaman ng kurikulum at mga layunin na pagtuturo ay ang mga probisyong pang-edukasyon sa bagong konstitusyon 1987 or ang 1987 Constitution na matatagpuan sa Artikulo 14, Section 3 bilang 2. Sa mga tanging bahagi ay ganito ang isinasaad. Ang lahat ng institusyong edukasyon ay dapat na, una, ikintal ang patriotism at nasyonalismo. So ano ba ang pinagkaiba ng patriotism at nasyonalismo? So ang patriotism po ay ang pagiging makabayan na tumutukoy sa pagmamahal sa isang bansa na may higit na diin sa pagpapahalaga at paniniwala. Yung atin pong beliefs, dun po yun na nauugat ang patriotism. Pagmamahal din po sa bansa. At ang ibig sabihin naman po ng nasyonalismo ay bigyan ng higit na kahalagahan ang pagkakaisa, unity po sa pamamagitan ng kultura, kabilang po ang ating wika, language, ang pangwika, at ang mga pamana or ating mga cultural heritage. Pangalawa po, ihasig ang pag-ibig na pangkatauhan, paggalang sa karapatang pantao at pagpapahalaga sa ginampanan ng mga pambansang bayani sa makasaysayang pagbuo ng ating bansa. So layunin po ng edukasyon, ayon po sa ating konstitusyon na maipakita ang pakikipagkapwa-tao at masalamin po or makita ang mga nagawa ng ating mga bayani para po sa ating bansa na naging matatag hanggang sa ngayon sa kasalukuyan. Pangatlo, ituro ang mga karapatan at tungkuling pagkamamamayan. So, layunin din po ng edukasyon na maituro ang karapatan na dapat taglayin natin. So, halimbawa na lang po, ang karapatan po natin bilang tao ay ang karapatang bumoto, karapatan na makapag-aral. Ika-4, patatagin ang mga pagpapahalagang etikal at espiritual. So, dito po nagkakaroon ng malakas na pananampalataya na dapat po na maituro ang pagiging makadiyos at isang mabuting tao. Ika-5, linangin ang karakter na moral at disiplina sa sarili. So, dito po layunin po na magkaroon ng moralidad ang isang tao at magkaroon ng disiplina sa sarili. Ika-6, pasiglahin ang mapanuri at malikhaing pag-iisip. So, layunin din po ng edukasyon na ang pagiging mapanuri at masusi ang pag-iisip at magkaroon po ng malikhaing isip o creativity. Ika-7, palawakin ang kaalamang pansiyensya at panteknolohiya. So, sa layunan na ito, ay ang layuning maging techie or maalam po tayo sa siyensya. Yun po ang layunin ng edukasyon sa ika-7. Ika-8, itaguyod ang kakayahang bokasyonal. So dito naman ay magkakaroon ng skills na makukuha natin sa mga bokasyonal na kurso. Halimbawa po ay ang mga TESDA courses na inaalok ng TESDA. Halimbawa po ay ang mga welding, mga ganun po ang halimbawa. Sumunod naman po ay ang layunin ng edukasyon sa elementarya. Ang edukasyong elementarya ay naglalayong malinang ang espiritual, moral, sosyal, emosyonal, mental at pisikal na mga kakayahan ng mag-aaral sa pamamagitan ng pagdudulot ng mga karanasang kailangan sa demokratikong pamumuhay para sa isang matalino, makabayan, makatwiran at kapaki-pakinabang na mamamayan. Tulad ng mga sumusunod. Una, pagkikintal ng mga pagpapahalagang espiritual at sibiko
at pagninang ng isang mabuting mamamayang Pilipino na may pananalig sa Diyos at may pagmamahal sa kapwa. So ang layunin po ng edukasyon sa elementarya ay maikintal po ang pagiging makadiyos, pagiging makatao, at pakikipamuhay po ng mga bata sa kanilang paligid. Number 2, pagsasanay sa mga kabataan sa kanilang mga karapatan, tungkulin at pananagutan sa isang lipunang demokratiko para sa isang aktibong pakikilahok sa isang maunlad na pamayanan. So dito naman ini-exercise na nila or dapat na malaman na nila ang kanilang karapatan, tungkulin sa isang lipunan. So ano po ba ang tungkulin ng isang bata? Tungkulin po o karapatan po ng isang bata. So karapatan ng isang bata na makapaglaro, mabuhay at makapag-aral. Yun po ang mga halimbawa. Ikatlo, paglinang ng pangunahing pangunawa sa kulturang Pilipino, mga kanais-nais na tradisyon at gawi ng ating mga ninuno at kabutihan ng mga mamamayan na pangunahing kailangan sa pagkamit ng pambansang kamalayan at kaisahan. So dito naman, itinuturo natin sa mga bata na ang kultura po ng ating pagka-Pilipino, yung ating mga tradisyon, ano po ba ang mga tradisyon natin? Halimbawa po yung mga piyestang ating isineselebrate sa ating mga lalawigan. Halimbawa na rin po ang mga gawin ng ating mga ninuno. Ano po ba ang gawin ng ating mga ninuno? Halimbawa na lamang po ay ang gawin nila or ang kanilang writing nung unang panahon or kanilang pagsulat. Ano po ba iyon? Halimbawa po ay ang alibata. Ika-4, pagtuturo ng mga batayang kaalamang pangkalusugan at paglinang ng mga kanais-nais na gawi. So ano po ba ito? So itinuturo po natin sa elementarya ang proper hygiene po or ang mga dapat gawin ng isang bata upang mapanatili ang kalinisan. Ika-5, paglinang ng karunungan sa bernakular, Filipino at English upang maging kasangkapan sa patuloy na pagkatuto. So dito po ginagamit po natin ang vernacular. Ano po ba ang vernacular? So masasabi po natin na halimbawa po ay ang MTB or mother tongue based. So ano po ba ito? So halimbawa na lamang po ay ang isang guro ay magtuturo sa gawing Pampanga po. So ang dapat po niyang gamitin ay ang vernacular na lengguwahe or ang Kapampangan. Ganun po. So halimbawa naman po sa Ilocos, mga Ilocano po ang mga tao dun. So, Ilocano po ang gagamitin na vernacular. Ika-6, pagkakaroon ng mga batayang kaalaman, saloobin, kasanayan at kakayahan sa siyensya, araling panlipunan, matematika, sining at edukasyon, edukasyong panggawain at ang matalinong paggamit ng mga ito sa angkop na sitwasyon ng buhay. So, dito naman po ay maituturo dapat na ang mga core subjects, hindi lang core subjects ay dapat na maisa sa buhay o magagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Susunod naman po ay mga layunin ng edukasyon sa sekundarya. Mga layunin ng edukasyong sekundarya. Bukod sa pagpapatuloy at pagpapalawak pa sa mga layunin ng edukasyon elementarya, ang Komisyon ng Reorganisasyon ng Edukasyon Sekundarya ay bumuo ng 2 batayang layunin para sa sekundarya. Ito ay ang mga sumusunod. Una, sanayin ang mga mamamayan sa pakikilahok sa mga gawain ng isang nagsasariling pamahalaan. So dito, tumutukoy sa isang sektor po ng lipunan na hiwalay sa estado. So mga pagsali po sa mga programa po ng pamahalaan. Halimbawa na lang po ay mga programa po na kinabibilangan po ng kabataan sa SK at mga programa po na binibigay or ginagawa ng ating barangay. Pangalawa, maghandog ng kailangang saligan upang magkaroon ng mga mamamayan na handang manirahan bilang individual at bilang mabuting kasapi ng kinaaanibang pangkat sa ilalim ng isang demokrasya. So dito naman po nalilinang po nila ang mga suhestyon para sa ikabubuti po ng isang bansang demokrasya.
So, para sa ikatutupad ng mga nasabing layunin, ang edukasyong sekundarya ay magdudulot ng mga kaalaman, kasanayan at kakayahan at wastong saloobin at pananaw sa 7 aspeto ng pamumuhay na lalong kilala sa tawag na 7 kardinal na layunin. So ano-ano po ba ang 7 kardinal na layunin ng edukasyon? So una po, ito po ay ang kalusugan, kakayanan sa mga saligang pamaraan, bukasyon o hanap buhay, kapaki-pakinabang na kasapi sa angkop o pamilya, pagkamamamayan, kapaki-pakinabang nagpagamit ng labing panahon, at ikapito, kabutihang asal. So yun po ang 7 kardinal na layunin ng edukasyon. At yun lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. At narito naman po upang talakayin ang pagtuturo ng Pilipino sa elementarya at sekundarya. Narito po ang ating panauhing tagapagsalita na si Binibining Diana A. Pakuan. Magandang araw sa ating lahat. Bago ang lahat, nais kong ipakilala ang aking sarili. Ako si Diana Pakuan, ang inyong tagapagtalakay para sa ating paksang tatalakayin, ang pagtuturo ng Filipino sa elementarya at sekundarya. Umpisahan natin ang mga salik na nakakaapekto sa kurikulum. Una ay ang pagbabago at inobasyon. Ang bilis ng teknolohiya na sabay sa pagbabago ng klima ay nagdadala rin po ng maraming hamon sa ating buhay kahit pa tayo ay nasa ibang panig ng mundo. Pangalawa ay ang pilosopiya ng inobasyon. Ang pilosopiya ng edukasyon ay maaaring tumutukoy sa larangan pang-akademya ng nilapat na pilosopiya o kaya isa sa mga anumang pilosopiyang pang-edukasyon na nagtataguyod ng isang partikular na uri o pananaw sa edukasyon o isang pagsusuri sa kahulugan, mga layunin at kahulugan ng edukasyon. Ang pangatlo po ay ang mga teoryang pang-edukasyon. So, lubos na mauunawaan ang mga gabay na teorya at praktikal tungkol sa kurikulum sa pagkategorya ni Aristotle sa karunungan sa 3 disiplina, theoretical, produktibo at praktikal. Una, ayon kay Tyler, ang kurikulum bilang kabuuan ng karunungan na dapat ibahagi. Ayon naman kay Taba, ang kurikulum ay napapaunlad sa pamamagitan ng aksyon at refleksyon. Ayon naman kay James A. Regan, ang kabihasnan ng kurikulum ay nangangahulugan ng mga asignaturang idinuturo sa paaralan o kursong pag-aaralan. At ang huli, pang-apat ay agham, pangkagawian or behavioral science, emosyon, motibasyon, at katalinuhan. Sunod naman ay ang paglinang ng kurikulum, prosesong masusing pagpili, pagsasaayos, pagpapatupad at pag-aaral sa mga karanasan sa pagkatuto batay sa mga pangangailangan, kakayahan at interes ng mga mag-aaral at sa lipunang kanyang kinabibilangan. Meron pong mga salik na dapat isaalang-alang sa paglinang ng kurikulum. Una ay ang kalagayang pangkapaligiran o panlipunan. Pangalawa, mag-aaral. At ang huli ay pangatlo, layunin ng edukasyon. Sumunod po ay mga batayang prinsipyo ng edukasyon sa paglinang ng kurikulum. Meron po tayong 10. Una, kailangan magkaroon ng programa at edukasyon na nakabatay sa kasalukuyang henerasyon. Pangalawa, kailangan magkaroon ng praktikal at epektibong programa ang edukasyon. Pangatlo, dapat may ugnayan ng paaralan at komunidad. Pang-apat, dapat bigyan diin ng edukasyon ang mag-aaral bilang sentro ng mga aktibidad.
At ang panglima ay ang pagbuo ng mga layunin batay sa paghubog sa mga bata sa halip na sa paksa. Pang-anim, kailangan pagtuunan ng edukasyon ang magandang ugnayan at pagkakaisa ng elementarya, sekundarya at tersyarya. Ang pagpito, ang programa ng edukasyon ay nagbibigay pagkakataon sa lahat ng uri ng mga mag-aaral. Pangwalo is nasa alang-alang ng edukasyon ang pagpapahalagang moral na aspeto ng mag-aaral. Pangsyam, hinihikayat ang mga gurong maging malikhain sa pagtuturo. At ang huli, hinihikayat ang mga gurong maging malikhain sa pagtuturo. Sunod naman po ay ang pangunahing hakbang sa paglinang ng kurikulum. So, meron po tayong 7. Ang una ay pagkilala sa mga pangangailangan ng mag-aaral at inaasahang lipu ng kanyang ginagalawan. Ang pangalawa ay pagbuo ng mga layunin, pagpili ng mga paksa, pagsasaayos ng paksa, pagpili o pag-organisa ng mga paksa, pagsasaayos ng mga karanasan sa pagkatuto, at pagkilala sa mga gawain at paano dapat gagawin. Ito po ang siklo ng paggawa ng kurikulum. Ang paraan or means, layunin or purpose, pagtataya or assessment, at ang huli ay ang huwarang graduate. Mga disenyo ng kurikulum. Una, nakasentro sa aralin or subject-centered curriculum. Pangalawa, nakasentro sa mag-aaral or learner-centered curriculum. At ang pangatlo ay nakasentro sa komunidad or community-centered curriculum. At tumuwa na po tayo sa pagtuturo ng Filipino sa sekundarya. Ang pangunahing mitiin sa Filipino, una, makadevelop ng isang graduate na mabisang communicator sa Filipino. Kailangan taglay ang kasanayan, makro, pagbasa, pagsulat, pagsasalita at pakikinig. Bilang sanay na komunikatibo ang pakikipagtalas-tasan, nararapat na may kabatiran at kasanayan ang tao sa 4 na component ng kasanayang komunikative tulad ng discoursal, grammatica, social-linguistic at strategic. Sa unang 2 taon, binibigyan ng focus ang masusing pag-aanalisa at pag-aaral ng mga tiyak na istrukturang gramatikal na Filipino bilang isang kasabay sa pagtatamo ng wastong kasanayan sa maunawaang pagbasa. Upang matamo ito, pinagsanib ang mga tekstrong procedural, referential, journalistic, literacy at politiko, ekonomiko at pagkatuto ng iba't ibang istrukturang gramatikal. At sa huling 2 taon, ang focus ay pagtatamo ng mapanuring pag-iisip sa pamamagitan ng critical na pagbabasa at pag-uunawa sa iba't ibang genre ng panitikang nakasalin sa Filipino. Sa bawat taon ay binibigyan ng tiyak na atensyon sa paglinang sa pagsulat na komunikasyon sa pamamagitan ng exposure sa iba't ibang uri ng komposisyon at malikhaing pagsulat. Ito ay pinagtutuunan ng isang linggong leksyon bawat markahan. So, binibigyan pansin ng mga tiyak na akda bilang mga akdang panitikan. So, sa unang taon ay ang Ibong Adarna. Sa ikalawang taon, Florante at Laura. Sa ikatlong taon, Nodimi Tangere. At sa ika-4 na taon ay ang El Filibusterismo. Pinagtutuunan ang mga aktang ito ng 2 linggong sesyon sa bawat markahan. Ang binibigyang pansin sa 4 na taong pag-aaral sa Filipino ay ang pagtatamo ng kasanayan sa akademikong wika, hindi nagkakaroon ng radikal na pagbabago sa content ng Filipino bilang subject sa level sekundarya.
Binibigyan lamang ng focus ang mauunawaang pagbasa sa tulong ng iba't ibang uri ng text upang malinang linguistika ng mga mag-aaral. Sa panitikan, tinitiyak lamang ang batayan at sukatan ng pagkatuto tulad ng mga tiyak sa tema, pamantayan at simulain. Nandito na tayo sa kabuuan. Maganda at napapanahon ang mga teksto at naaangkop ang level ng pag-uunawa ng mga mag-aaral, lalong-lalo na sa ika-4 na taon. Magsisilbing hamon para sa kanila upang sila'y mag-isip. May sapat na oras ang inilaan sa bawat aralin upang mabigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na makagawa ng kanilang mga output. At sa bahagi naman ng guro, hindi na mauubos ang oras ng guro sa paghahanda ng banghay aralin. Maganda ang pagkakaroon ng cooperative learning dahil sa less talk na ang guro sa loob ng klase at nalilinang ang kakayahan ng mga mag-aaral na magpahayag ng kanilang saloobin, pananaw na may kaugnay sa aralin. Yun lamang po. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay mayroon kayong natutunan sa ating paksa sa pagtuturo ng Filipino sa elementary at sekundarya. At narito naman si Pilipini Kathleen Jane Bacaresas para sa paksang kanyang tatalakayin, ang batayang kurikulum sa programa ng edukasyon at sa Filipino. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Kathleen Jane Bacaresas. Ikinalulugod ko pong maging bahagi ako ng webinar na ito. At ang ating pong tatalakayin ay batayang kurikulum sa programa ng edukasyon at sa Pilipino. Ang kurikulum sa edukasyong elementarya, 1983. Ang layunin ng edukasyong elementarya ayon sa Education Act of 1982 ay siya ring naging batayan ng kurikulum ng 2002. Naging batayan ang mga pambansang batayang patakaran ng edukasyon na isinasaad ng Konstitusyon ng Pilipinas ng 1987 at ang Governance of Basic Education Act of 2001. Nililiwanag ng kagawarang edukasyon na ang kurikulum ng batayang edukasyon ng 2002 ay isang pagre-reestruktura lamang at hindi lahat ng pagbabago ng papalitang kurikulum ng elementarya at sekundarya. Ito po ay isang pagre-reestruktura lamang at hindi lahat ng layunin or informasyon ay papalitan. Ngayon ay dumako naman tayo sa 3 nararapat na sundin ng mga guro. Una ay ang integratibo, pangalawa ay ang interaktibo, at ang pangatlo ay ang kolaboratibo. Ano nga po ba ang integratibo? Integratibo, nakapaloob dito ang pagkatutong nakatuon sa mag-aaral at ang integrasyon ng 4 na kasanayang ito ay ang mga estratehiyang participative, facilitative, at consultative. Ito ay ang mga katangian ng pag-aaral ng integratibo. Ano naman po ang interaktibong pagkatuto o ang tinatawag nating interactive learning? Tumutukoy sa pagsasangkot sa mga mag-aaral sa makabuluhang interaksyon. Ang puso ng komunikasyon at susi ng isang dinamikong pagtuturo, ang talakayan at pagbabahagi ay tutugon sa ideya, karanasan, pamamaraan at kaalaman ng mag-aaral. Mahalaga ang interaksyon sa pagtuturo at pagkatuto ng wika. Hindi lamang pagpapahayag ng sariling ideya ang mahalaga, kundi ang pag-unawa sa mensaheng ipinahahayag ng iba pang kasangkot sa interaksyon. Ano naman po ang kolaboratibo? Sa prinsipyong ito ay natutuhan ng mga mag-aaral ang paggalang sa kakayahan at opinyon ng iba. Natuto rin silang magtulungan, magbahagian ng kaalaman, at natutong tumulong lalo na sa oras ng pangangailangan. Ano nga po ulit ang 3 nararapat na sundin ng mga guro? Una ay ang integratibo, pangalawa ay ang interaktibo, at ang pangatlo ay ang kolaboratibo.
Ngayon, dumako naman po tayo sa edukasyong sekundarya, 1989. Ang kurikulum sa edukasyong sekundarya, itinakda ang Batas Pambansang 232 na kilala rin sa tawag na Education Act of 1982. Ang mga sumusunod na layunin ng edukasyong sekundarya, una ay ang maipagpatuloy ang pangkalahatang edukasyon na sinimulan sa elementarya. Pangalawa, maihanda ang mga mag-aaral sa kolehiyo. At ang pangatlo ay ang maihanda ang mga mag-aaral sa pagtatrabaho. Ngayon, dumako naman tayo sa edukasyong tersarya. Sa RA number 7222 o Higher Education Act of 1994, ang Komisyon sa Lalong Mataas na Edukasyon o kilala sa tawag na CHED ay naatasang ipinatupad ang mga sumusunod na tungkulin. Pangalawa, itaguyod ng mahusay o dekalidad ang edukasyon. Pangalawa, mapaunlad ang responsibilidad at epektibong pamamahala. Patingkatin ang mga karapatan ng mga guro sa pagsulong ng profesional at mayaman ang kasanayan sa kulturang Minana. At yun lang po ang ating tatalakayin sa batayang kurikulum sa programa ng edukasyon at sa Filipino. Maraming salamat po at sana po ay mayroon kayong naunawaan sa ating talakayan. Ngayon, narito naman po si Binibining Jocelyn Rosales upang magbahagi ng kanyang kaalaman. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Jocelyn Rosales, aking karangalan na magbahagi sa inyo ng kaalaman patungkol sa Revised Basic Education Curriculum o RBEC. Ngunit ano nga ba ang RBEC? Ito ay napatupad noong 2002 sa ilalim ng Utos ng Kagawaran ng Edukasyon bilang 25 o 25 Series of 2002. Ito ay naglalayong matulungan ang guro, mag-aaral, at iba pa para sa maunlad na kalidad ng edukasyon. Naging tulay ito para makamit ang dekalidad na edukasyon at mapalawig sa lahat ng aspeto ng ating pag-aaral. Ano-ano nga ba ang layunin ng RBEC? Mabigyan ng pagkakataon ang bawat mag-aaral na maibahagi ang kanilang mga kakayahan pagdating sa pamumuno. Magkaroon ng magandang interaksyon ang mga guro at mga mag-aaral pagdating sa mga silid-aralan. Maagang maituro sa mga mag-aaral at mga kabataan ang kagandahang asal na dapat nilang taglayin. Maihanda ang isipan ng mga mag-aaral sa mga kaalaman na kailangan nilang malaman. Kasama sa layunin ng basic education ang paggamit ng mother tongue, base multilingual education, universal kindergarten, college livelihood, readiness and specialized upper secondary education, at iba pang dekalidad na edukasyon. Ano naman ang mission at vision ng RBEC? Mission: palawigin at pagyamanin ang karapatan ng bawat Pilipino sa pantay, maayos at kalidad na edukasyon. Vision: makamit ang estado na kung saan ang bawat mamamayan ay maging makabansa at taglayin ang mga kaugalian at abilidad na makakatulong sa pagtaguyod at pag-unlad ng bansa. At sa tulong ng Education Decree of 1863 bilang Superior Commission o Primary Education ay naipatatag at napalawig ang dekalidad na edukasyon. Ilan na rito ang pangunahing kaugalian na dapat taglayin ng mga mag-aaral, tagapagturo, mga namumuno ng ahensya at buong komunidad. Ito ay ang pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Ngunit ano naman ang sistema ng RBEC o Revised Basic Education Curriculum? Ang mga guro ay kinakailang maghanda ng kanilang talapaksaan batay sa layunin ng RBEC. Ang banghay-aralin ay binalangkas at isinaayos upang matugunan ang mga layunin ng naisakatuparang kurikulum. Lahat ng item sa pagsusulit at talahan na yan
ng pagtatahas ay dapat handa na. Ang pagtatanghal sa pagtuturo ay isinakatuparan para sa pag-unlad ng kawani sa panahon ng school-level workshop. Ang pamantayang panglinalamang ay ang mahalagang paksa o konsepto na dapat maunawaan ng mga mag-aaral sa bawat asignatura. Ang pamantayan sa pagganap ay ang antas o level na inaasahang maisagawa ng mag-aaral pagkatapos ng isang markahan o unit. Ayon sa kalihim na si Raul Rocco, ang 2002 Basic Education Curriculum ay batay sa 16 na taon na pag-aaral na nagsimula noong 1966. Ibinatay ang RBEC sa utos ng nakatataas na rekomendasyon ng Philippine Commission on Education Reforms o PCER na ginawa noong 7 ng Disyembre 1998. Gamit sa pagtuturo ang bilingual policy na utos ng Kagawaran ng Edukasyon bilang 52 o 52 series of 1987. Narito naman ang mga subject na itinuturo sa RBEC. Core subject, Filipino, English at Science. Experiential area sa Makabayan, Araling Panlipunan, MAPE, TLE at Edukasyon sa Pagpapahalaga. Ngayon, ano naman ang kapakinabangan at hindi kapakinabangan ng RBEC o Revised Basic Education Curriculum? Unahin natin ang kapakinabangan. Ito ay nagbabalangkas ng pinakamadaling posibleng mga paraan para sa paglikha ng isang kurikulum na para sa kulang sa pinag-aralan ng mga mag-aaral upang sundin ang kasalukuyang patakaran. Hindi kapakinabangan. Pinahintulutan ang unyon ng mga guro na magkaroon ng kontrol dito at sa edukasyon sa pangkalahatan sa loob ng 40 taon. Paggawa ng resulta na halos hindi marunong bumasa at sumulat na mga bata pagkatapos ng graduation. Narito ang time allotment ng RBEC sa secondary curriculum. English, 300 minutes at 1.5 unit. Filipino, 240 minutes at 1.2 unit. Mathematics, 300 minutes at 1.5 unit. Science, 400 minutes at 1.5 unit. Para sa Makabayan, Social Studies, 240 minutes at 1.2 unit. TLE, 240 minutes at 1.2 unit. MAPE, 240 minutes at 1.2 unit. Values Education, 120 minutes at 0.6 unit. CAT, 35 hours per year at 0.3 unit. Muli, magandang umaga sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay marami kayong natutunan. Ngayon, narito naman si Binibining Ara A. Sombilyo para sa kanyang paksang tatalakayin ang Edukasyong Bilingual 1974 to 1986. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Ara A. Sambilyo. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa Edukasyong Bilingual mula 1,974 hanggang 1,986. Handa na ba kayong makinig? Tara na't atin ang umpisahan. Ang Edukasyong Bilingual or Bilingualismo mula 1974 hanggang 1986. Ano nga ba ang kahulugan ng bilingual or bilingualismo? Ang bilingualismo ay isang penomenang pangwika na tahasan at puspusang tinatalakay sa larangan ng socio-linguistic. Dito ay pinakikita ang malaking ugnayan ng wika at lipunan, kung paano ang lipunan ay nakapag-ambag sa development ng wika. Ano ba ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, ang lipunan ay malaki ang nagiging epekto sa ating wika. Hindi ba kung maraming tao ang gumagamit ng ating wika, mas nade-develop ito?
mas maraming tao ang nakakaalam ng ating wika at mas nakikilala tayo sa ating wikang ginagamit kung kaya't ito'y kumakalat sa ibang lugar. Ang ating wika ang ating pagkakakilanlan din sa ibang mga bansa. Tama nga na malaki ang epekto ng lipunan sa pagdevelop ng ating wika. Isipin mo, kung wala ang lipunan, paano madedevelop ang wika? Sino ang gagamit ng wika? Kung wala ang lipunan, hindi ito madedevelop sapagkat ito'y mababaon na lang sa limot. Kasi onti na lang nakakaalala sa ating wika. Kaya talagang malaki ang epekto sa atin ng lipunan sa pagpapakalat ng ating wikang ginagamit sa pang-araw-araw. Ang patakarang pangwika na nakasaad sa Saligang Batas ng 1973 at 1987 ay tumutugon sa instrumental na pangangailangan ng mga Pilipino upang magkaroon ng pagkakaisa hindi lamang sa identidad sa pamamagitan ng wika. Mga batayan sa pagtuturo ng edukasyong bilingual, 1974. Panahon ng aktibismo at demokrasyon, simula ng pagunlad ng wikang pambansa. Sa UP, pinagtibay ng dating Presidenteng Salvador P. Lopez ang tinaguriang malayang bilingualismo sa paggamit ng Pilipino bilang medium na panturo at ang sinumang estudyante sa UP ay makakagamit ng Ingles o Pilipino man sa anumang asignatura o aralin. Sa panahon ng aktivista, mas lalo pang lumaganap ang wika dahil mas marami nang gumagamit dito. Sa UP, pinapahintulutan na ang mga estudyante na gumamit ng ating sariling wika o Ingles. Sila na ang bahala kung ano ang kanilang gagamitin. Noong 1969, pinagtibay ni Pangulong Ferdinand E. Marcos ang Executive Order No. 202. Ano nga ba ang nilalaman ng Executive Order 202? Ito ay bubuo sa Presidential Commission to Survey Philippine Education or tinatawag na PCSPE upang gumawa ng masusing pag-aaral sa pagpapabuti ng sistema ng edukasyon. Tulad ng inaasahan, ang wika ng pagtuturo ang siyang nakita ng komisyon na nangangailangan ng atensyon. Pinagtibay ng PCSPE na una, ang Pilipino ang pangunahing medium sa elementarya at ang vernacular ay pantulong na wika sa unang 2 taon sa mga lugar na di Tagalog. Ano ba ang kahulugan niyan? Sa elementarya daw, ang wikang Pilipino ang karaniwang gagamitin ng mga bata. Pero sa unang 2 taon nila, gagamitin nila ang vernacular. Ano ba ang vernacular? Ang vernacular ay tumutukoy sa dialekto sa isang lugar. Di ba karaniwan sa atin, may kanya-kanya tayong dialekto? Yun yung karaniwang naiintindihan natin. May mga, kunyari sa Bisaya, meron silang dialekto. Pag napunta sila dito sa Tagalog, hindi nila ganong naiintindihan. Kaya ang gagawin dito sa pagtuturo sa elementarya, unang 2 taon nila, gagamit muna sila ng vernacular o yung mismong dialekto nila. Hanggang sa pag-aralan nila ang wikang Pilipino para mas maunawaan ito. Unti-unti lang ang pagtuturo sa kanila ng wikang Pilipino. Okay? Gets? Implementasyon ng edukasyong bilingual. 1974. Noong Hunyo 19, 1974, ang Kagawaran ng Edukasyon at Kultura ay naglagda sa pamamagitan ng Kautosang Pangkagawaran bilang 25, 1974 ng mga panuntunan sa pagpapatupad ng patakarang edukasyong bilingual. Ayon sa panuntunang ito, ang edukasyong bilingual ay binibigyan ng katuturang magkahiwalay na ang paggamit ng Pilipino at Ingles bilang mga panturo sa mga tiyak na asignatura sa pasubaling gagamitin ng Arabic sa mga lugar na ito'y kinakailangan. Ang kahulugan nito, ang wikang Pilipino daw at Ingles ay paghihiwalay na ng turo. Halimbawa, sa asignaturang Pilipino, ang ituturo ay diretsong Tagalog or Pilipino. Sa subject na English naman ay puro English ang gagamitin. Magkahiwalay na ang pagtuturo nila, hindi na Taglish kagaya ng ginagawa ng karaniwan. Mag-i-English sila tapos bigla silang magtatagalog. Halimbawa, it's so hot dito. My God! Ganyan, yung mga salitang Taglish kung tawagin. Oh my God! Ang ganda niya! Yan, ganyan. Ganyan ang halimbawa ng paghahalo ng salitang wikang Tagalog at wikang Ingles.
Ngayon, hindi na pwedeng magturo ka sa Pilipino, mag-i-English ka. Hindi, dapat pag Filipino subject, puro Pilipino lang. Pag English yung subject, puro English lang ang turo. Magkahiwalay na. DepEd Order number 37, 2003. Ika-15 ng Mayo, 2003. Kapaloob, sa saligang batas na ito, ang una ay 2.1 oras na nakalaan, 2.2 medium ng pagtuturo, 2.3 sistema ng markahan, 2.4 pagtaas ng ranggo o pananatili, 2.5 halimbawa ng markahan, 3 pangmadalian at malawakang ideya sa utos ay ninanais. Sa saligang batas na to nakalagay ang medium na gagamitin sa pagtuturo, ang markahang gagamitin nila habang sila'y nagtuturo. Naayos na ang lahat ng saligang batas nito upang mas mapalawig pa natin ang wika. Ang wikang Pilipino. At dito na nga nagtatapos ang aking discussion. Ang aking discussion ay tungkol sa ang edukasyong bilingual mula 1974 at hanggang sa 1986. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa akin ngayong araw. Sana'y natuto kayo sa aking diskusyon. Ang susunod naman na magdidiskusyon ay si Binibining Jamay Pastrana. Ang kanyang paksang tatalakayin ay tungkol sa K-12 curriculum. Maraming salamat, Binibining Aras Mobilio. Ngayon naman ay talakayin natin ang K-12 curriculum. Noong 2011 ay nagkaroon ng kindergarten implementation na kung saan ang lahat ng mag-aaral ay kailangan dumaan sa kindergarten. Noong 2012 at 2013 ay nagkaroon naman ng enhanced curriculum para sa grades 1 to 7. Noong 2013 ay ginawa ng law na ipasa na sa Senado ang K-12 program. At noong 2014 naman ay naging curriculum ready para sa grades 11 at 12. Ang K-12 curriculum o ang Republic Act 10533 Enhanced Basic Education Act of 2013. Ano nga ba ang K-12 program? Ang programang K-12 ay nahahati sa kindergarten, primary education, junior high school at senior high school. Ito ay naglalayo na asain ang mga mag-aaral sa iba't ibang larangan ng espesyalisasyon na naaangkop sa kanilang kakayanan. Sinasabi rin na ito ang magiging daan upang ang mga nagsipagtapos na mag-aaral ay maging globally competitive. Ang K-12 program ay ang programa ay pinatupad ng pamahalaan at ng kagawaran ng edukasyon na naglalayong tulungan ang mga kabataan at pantayan ang sistema hindi lamang ng buong Asya kundi sa buong mundo. Ayon kay kalihim brother Armin Luistro, ito ay ibibigay ng libre sa mga nais pumasok sa pampublikong paaralan. Bagaman, magiging isang puhunan o investment ng mga magulang sa edukasyon ng kanilang mga anak. Kinakailangan ng mga kabataan o mag-aaral na makapagtapos ng kolehiyo upang makapagtrabaho. Ngunit para kay kalihim brother Armin Luistro at Pangulong Noynoy, ang K-12 ay ang pagbibigay ng basic competencies na kinakailangan upang makapagtrabaho ang mga kabataan. Junior high school pa lamang, maaari nang makakuha ng Certificate of Competency Level 1 basta masatisfy lang ang requirements ng TESDA. Sa senior high school naman ay Level 2, maaari na silang magtrabaho matapos ito. Ano nga ba ang tunay na layunin ng K-12? Maaring may mga dala itong benepisyo, subalit tiyak na mayroon din namang itong negatibong epekto. Isa na rito ay ang dagdag gastusin sa pagpapaaral na resulta ng dagdag na 2 taon sa high school. Nagkukulang din sa mga pasilidad ng mga paaralan dahil sa dagdag na mag-aaral sa senior high school. Ngayon ay talakayin naman natin ang mga kabutihang dulot ng K-12 curriculum. Una na dyan ay ang panahon upang lalong makapaghanda ang bawat mag-aaral na harapin ang kolehiyo at mas maging produktibong magagawa sa hinaharap.
Pangalawa, malalaman ng mag-aaral ang interes, kasanayan at espesyalisasyon na makatutulong upang makapasok sa kalidad at tiyak na kurso sa kolehiyo. Pangatlo, masisiguro rin ang pagbaba ng bilang ng job mismatch na siya nagpapababa sa kalidad ng trabaho ng lakas paggawa. Pang-apat, maisabay ang mga kasanayan ng mga manggagawang Pilipino sa lakas paggawa ng karatig bansa sa pamamagitan ng paghasa sa mga mag-aaral upang maging globally competitive. At ang huli, ang mga mag-aaral na walang sapat na pambayad ng tuition fees ay maaari nang magpatuloy hanggang makatapos ng baitang 12 o yung tinatawag na senior high school. At dito po natatapos ang pagbabahagi o diskusyon ng ating mga piling panauhing tagapagsalita. Nawa, ang bawat isa sa atin ay may napulot na aral na maaari rin nating maibahagi sa iba. Bilang panghuli, upang tayo ay bigyan ng pangwakas na pananalita, pinakikilala ko po sa inyo si Binibining Kathleen Jane Bacaresas. Muli, maraming salamat po sa ating mga tagapagsalita na sina Ginoong Raymart B. Vergara, Binibining Dayan A. Pakuan, Binibining Kathleen Jane Bacaresas, Binibining Jocelyn Rosales, Binibining Ara Sumbilyo, at kay Binibining Jamay Pastrana. Tunay ngang isang makabuluhang araw ang pangyayaring ito. Isang diskusyong may laman at mga kaalamang ating babaunin sa mga darating pang panahon. Mga kaalamang napapanahon tungkol sa ating sistema ng edukasyon. Nawa, kayo ay nabusog ng kaalaman o impormasyon na handog ng ating mga panauhing tagapagsalita. Maraming salamat rin sa bumuo ng webinar na ito. Nawa, kayo ay magpatuloy sa inyong hangaring makapagbigay pa ng mga makabuluhang palatuntunan tulad nito. At panghuli, maraming salamat po sa lahat ng dumalo, naglaan ng kanilang oras at nakiisa sa webinar na ito. Muli, magandang araw po sa ating lahat. Muli, lubos ang aming pasasalamat sa inyong lahat na dumalo at sumuporta sa palatuntunang ito. Serye ng webinar na may paksang ang edukasyon sa Pilipinas. Ito po ang inyong tagapagpadaloy ng programa, Raymart B. Vergara. Maraming salamat at hanggang sa muli.